So nung nangyari yung flood control, tinanong natin sa ating sarili, dapat ba magbago to? That's why nagkaroon ng ICI, nagkaroon po ng Blue Ribbon Committee. Ang problema po na manipulate, di ba? Kaya that's one reason na galit si Senator Lacson at kung ano-ano sinasabi. Because he has a reputation, and I know for a fact that many times in his life, he fought for principles. Ang problema ngayon, naging mercenary na lang at kasama sa pagmamanipulate ng Blue Ribbon Committee para nga ilan lang ay turo, pero yung mga tunay na mga mastermind, in fact, he went so far to say walang mastermind. But pakonti-konti, lumalabas na ngayon yung totoo at lalabas din po kung sino yung mga kasama niya na nagmanipulate po nito. Ganun din po, kaya galit na galit si Senator Erwin Tulfo at kung ano sinasabi kasi whether it's campaign donations, whether it's yung mga kontratista, maleta, parati siyang kasama sa pinapangalan, no? So, but my point is this, there will be many issues thrown against me individually, thrown against any of the witnesses, thrown against our group of senators. Yes, tama na ibalita to sa news. So whether yan ay yung special session tomorrow, whether yan yung May 13 na pagsugod ng NBI, whether yan yung threat sa Senado next week. Pero tandaan niyo po marami dito distraction. Marami dito nilihis ang issue kasi ang issue, pagka ang flood control ay nahimay at nasolve natin, we will be able to come up with a system that will fight corruption effectively. If not, this will be the biggest cover-up for the biggest corruption scandal ever in our country. Sa atin, our policies are being driven by that corruption. So like the policy na ang Senate ay mailagay sa ilalim ng Malacanang at yung 12 daw ay pwede hindi 13. So may statement po kami, it's also posted dito sa Facebook. So yun po ang statement sa final natin sa Supreme Court. We believe in the system. 'Di ba? Ako'y naniniwala na yung pakikibaka, yung pagiging aktivismo, marami po 'yan. May prayer vigil, may rally, may posting, may debate sa Senado, may mga forums, may panawagan. Kasama din po dito ang ating mga branches of government. And sabi po sa ating Philippine Constitution, pag may violation ng Constitution, sa Supreme Court talaga ang punta. We have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Tandaan nyo po pag walang rules, pag walang batas, chaos po tayo. Alam nyo nung nag-adjourn sinidi sila ng Wednesday, pwede silang mag-session hanggang Friday kung naniniwala talaga sila na yung 12 nila ay may quorum. At pwede lang gawin lahat ng gusto nilang gawin sa special session tomorrow. So yung mga nauna na nagbigay ng opinion na this is for leadership change, yan din nasa mind namin. So sa meeting ng grupo ng ating mga senador yesterday, yan ang dinidiscuss namin na lahat ginagawa, no? Pagsugod ng NBI, paghuli kay Bato, pag-walk out, yung napakaraming issue na binabato nila, magtrabaho, etc. But in the end, it's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang. Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or front and center natin to? Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion natin dito po sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook page, no? At panoorin niyo po yung kabuuang video nito sa kanyang page dahil ito lang po ay short video at highlight lang po natin yung mga importanteng bagay na nais natin na bigyan ng opinion, no? Dahil ito naman talaga ay napapanahon at kinakailangan naman talaga natin to na bigyan ng pansin. So punta po tayo dito mga kababayan sa
walang kasawaang balita tungkol nga sa flood control na up until now mga kababayan ay hindi pa rin po nabibigyan ng malinaw na kasagutan at hustisya sa ginawa nila po sa kaban ng bayan. No? Unang-una na po dito yung tila pagmamanipula di umano ng Blue Ribbon Committee under po yan ni Senator Ping Lacson, no? Na kung maaalala nga po natin, no, meron nga po ata siyang naging pahayag na sinabi niya na wala daw mastermind, no, sa likod nitong flood control scandal. So kita nyo naman kung paano yung galit niya talaga at kung paano niya binabatikos itong si Senator Alan Peter Cayetano, no. Maging ito din si Senator Erwin Tulfo na pinangalanan po ng 18 ex-Marines na di umano'y nakatanggap din po yan ng pera, no. At kita nyo naman mga kababayan, itong dalawang senador na to, ilan lang to sa mga senador na talagang maririnig talaga natin at maingay pagdating po sa usapin ng flood control dahil sila po ay mga napangalanan nga po, no, ng di umano'y nakatanggap. Sabi ng 18 ex-Marines na sila ay may yung kumbaga personal knowledge nila to na may mga inilabas na litrato nung nakaraan sa pagdinig nung Blue Ribbon Committee na isinagawa po nung June 4, no. At ito lang yung nakakalungkot mga kababayan kasi totoo nga naman na just in case nga naman na makuha ng kasalukuyan ngayon na nagpapakilalang majority yung isa sa miyembro ng majority which is kala Senate President Alan Peter Cayetano na may lumipat, no, doon sa kabila, makukuha na nila, no, magagawa na nila lahat ng gusto nila or pwede nilang makuha, mabawi itong Blue Ribbon Committee, no. So dito lang natin makikita mga kababayan kung ipagpapatuloy ba nila kung sakali kasi wala naman ang pakialam si Senator Alan Peter Cayetano just in case na hindi na siya ang Senate President kinabukasan or sa mga susunod, wala siyang pakialam dun sa posisyon niya. Ang inilalaban niya dito is yung prinsipyo niya na ipagpatuloy, no, yung kanyang paninindigan na ipagpatuloy itong hearing about sa flood control at pakinggan lahat ng mga gustong tumistigo at magbigay ng testimonya sa kanilang mga nalalaman patungkol nga po dito sa pagdi-deliver ng di umano'y mali-maletang pera sa iilang mga tauhan dyan sa gobyerno. So yung mga higher position dyan o sino pang mga naglilingkod bayan ang nakatanggap ng mali-maleta. So dito natin makikita mga kababayan, totoo nga naman na kung talagang kung sincere, no, yung ating mga nagpapakilalang majority ngayon sa Gatchalian block, ipagpapatuloy nila yung nasimulan nitong hearing ng Blue Ribbon Committee under po ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil kung hindi, alam na po natin, no, na talagang pilit nilang inililihis. Kasi tama naman yung sinabi ni Senator Peter Cayetano na may mga bagay talaga na kino-cover up until now kasi ang dami na nagsasalita pero mapapansin nyo nga na yung mga nagsasalita ngayon sila pa yung nadidiscredit, sila pa yung kinakasuhan, sila pa yung nasasabihan ng sinungaling o puro kasinungalingan yung lumalabas sa kanilang mga bibig. At ang masakit na part dun mga kababayan is yung hindi mo i-address or hindi mo irespeto itong 18 ex-Marines o ilan man sa kanila yung Marines tas yung iba sa ibang larangan naman sila pero nagsilbi pa rin po sila, no, sa serbisyo sa ating bansa. So nag-risk din po sila ng kanilang mga buhay during their service sa ating bansa at deserve nila, no, na sila po ay tawagin or i-address bilang ex-Marines. Kasi gano'n naman talaga 'di ba, bilang natanda ng respeto. Kung ikaw ay dating pulis, edi ex-PNP o kung dati kang militar, ex-militar, 'di ba? Kumbaga retired o retired militar, retired PNP, retired police or kung ano pang sabihin sa'yo. So ganun dapat yung ating respeto sa kanila dahil hindi naman porke wala na sila sa serbisyo, mawawala na din yung kanilang yung alam mo yun, mawawala na din yung respeto na dapat nating ibinibigay sa kanila kahit papaano. Kasi nababastusan talaga ako dun sa naging pahayag ni Raffy Tulfo nung nakaraan, no, na sila po ay maghihiring daw ng Blue Ribbon tas ang ending pala ay meeting lang pala yun, no. Parang
hindi naman talaga siya totally hearing. At doon sa kanilang napag-usapan ay talagang tinira itong 18 ex-Marines, no? Pero ngayon sa pagkakataon ngayon mga kababayan, ngayong oras na to ay nandyan po yung 18 ex-Marines sa EDSA, no, kung saan magkakaroon dyan po yung naging venue ng isasagawang Blue Ribbon hearing, dahil nga hindi ko alam kung talagang totally hindi ba pinayagan sa Senate floor para doon gawin, no? At ito makikita mo talaga yung kagustuhan ng mga kinikilala nating majority ng Senado na tumitindig, no, dito sa flood control. Kasi dito mo makikita na itong mga senador na to, sila talaga yung nirisk nila yung kanilang pangalan, niris nila yung kanilang mga buhay, no, na maaari silang mapahamak, makulong kinabukasan, or masampahan ng mga patong-patong na reklamo at kaso. Pero still sila ay nanindigan, no, at pinapakita talaga nila na sila ay nasa side ng taong bayan. Kasi sila lang yung yung talagang alam mo yun, makikita mo talaga na pursigido na malaman at himayin talaga yung katotohanan tungkol sa flood control anomalies. 'Di ba? Kasi yung kabilang kampo parang iba naman yung iba naman yung inaatupag. 'Di ba? So imagine hindi lang tayo nakatuon sa impeachment lang, no? At maging maingat tayo sa ating panonood at wag nga tayong kukurap. Sabi nga ni Senator Marcoleta na wag tayong kukurap dahil lahat gagawin, no? Wag lang maituloy itong Blue Ribbon Committee kasi dito magtataka ka, 'di ba? Bakit pinipigilan nila na lumabas, no, yung mga gustong magsalita? Kasi wala naman sanang problema mga kababayan kahit sabi mong pangalanan sila. May mga ebidensya naman yan eh. Ngayon kung wala ka talagang itinatago, edi ihayaan nyo na magsalita at ilatag lahat ng ebidensya. At hayaan ang ebidensya ang magturo kung ano talaga ang katotohanan nangyari dito sa pagkamkam sa kaban ng bayan. 'Di ba? Kasi yan, bago yan magsalita, naka-under oath yan. 'Di ba? Anything na sabihin nila na hindi consistent, lahat kayong 24 senators, pwede naman kayong mag-come up, mag-decide kayo afterwards na nakapagsalita lahat ng mga gustong mag-testify. Then doon kayo magsasalita or magbibigay ng inyong mga conclusion kung sino yung mga hindi consistent since the beginning hanggang sa matapos ang inyong probing, ang inyong hearing. Saka kayo mag-come up na eto hindi to nagsasabi ng totoo, tanggal yan. Ito ay sige, saka mo ipakulong. Hindi yung lahat ng gustong magsalita parang gustong busalan. Yun lang yung nakikita ko based on my observation at pag-analyze dito sa ating mga napapanood. Kasi parang katulad nito, napakaraming pulis. Bakit pilit na hinahayaan na pagbawalan o pigilan itong pagsasalita ng mga gustong mag-testify o yung mga whistleblower natin dyan na gustong magsalita. Dapat nga ito sila ang pinoprotektahan eh. Kaso baliktad mga kababayan, yung mga gustong magsalita, sila yung iniimbestigahan. 'Di ba? Sila yung ina-identify na sinungaling at dinidiscredit. So nakakalungkot ng mga kababayan, kaya naiintindihan ko na maraming gustong magtestigo pero pinipili na lang nilang manahimik dahil sa takot, no? At ito nga yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na kung maging 13 man yung kasalukuyang 12 ngayon, alam naman na nila kung paano nila nakuha itong numero nila kung magiging majority man sila sa mga susunod na araw. Dahil daw ito di umano sa kanilang pananakot sa mga kapwa nila senador na kesyo kakasuhan. Kasi mga kababayan, ibig sabihin kung natakot ka na ikaw kakasuhan, malamang guilty ka din, di ba? Or baka may tinatago ka din. Bakit kinakailangan mong lumipat at hindi mo panindigan yung nauna mong pananaw o ano ba yung prinsipyo na dapat mong hindi yung pansarili mong interes. Kasi 'di ba? Imagine niyo yung mga kababayan, kung aanib ka sa kanila, mawawalan ka ng kaso. Pero kung maninindigan ka, nakaanib ka dito sa kasalukuyang kinikilala nating majority, talagang aarestuhin ka, kakasuhan ka. Ito nga po yung issue ngayon kay Senator Marcoleta na tila may yung kaso nga po ng 'di ba? Alam niyo na yung plunder na inaano sa kanya na baka anytime soon damputin na lang din to si Senator Marcoleta. So ito yung sa tingin ko na hindi makakapayag yung mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo na makakapayag na ganito yung gagawin nila sa kapatid nila, no, na naninindigan sa alam niyang para sa taong bayan. So
Again mga kababayan, napakagulo ng ating bansa dahil dito sa korupsyon na to, at dapat talaga tunay ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat talaga makita natin yung pinakaugat, roots nito upang nang sa ganun ay maayos. Yung mawala talaga yung pagnanakaw dito sa kaban ng bayan, at mawala talaga ang korap sa ating bansa upang nang sa ganun ay makapagpatuloy tayo no, sa tunay na problema ng ating bansa, ng ating ekonomiya na talagang lugmok na, no, yung ating ekonomiya, at yung mga dapat na serbisyo talaga para sa taong bayan ay dapat talaga doon na i-focus yung kanilang mga lakas, hindi sa ganitong paraan na i-cover up. So dalangin natin mga kababayan na malaman na natin yung katotohanan dito nga po sa mga mastermind sa likod po ng flood control scandal. So comment down below mga kababayan. Again, panoorin nyo po yung kabuoang naging live ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat.